So now I will discuss about bipolar disorder. So bipolar disorder is a mental health condition characterized by extreme shifts in mood, energy, and activity levels that affect a person's ability to function in daily life. These shifts are more severe than normal ups and downs most people experience, and they typically occur in distinct episodes. So ano bang sabihin nito? So ang ibig sabihin daw nito is ang bipolar disorder ay isang kondisyong pangkalusugang isip na nailalarawan sa matinding pagbabago ng damdamin, lakas at antas ng aktibidad na nakakaapekto sa kakayahan ng isang tao na gumana sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga pagbabagong ito ay mas matindi kaysa karaniwang pagtaas at pagbaba ng damdamin na naranasan ng karamihan at karaniwang nangyayari sa malinaw na mga yugto. So ito ang ibig sabihin ng bipolar disorder. So, ano ba ang key feature ng bipolar disorder? So ito ay una, manic or hypomanic episodes. So it means this one is a periods of abnormally elevated, irritable or euphoric mood. Mania is more severe, can cause psychosis, impaired judgment, or risky behavior, while hypomania is a milder form that doesn't disrupt daily functioning as drastically. So means, ang mania is abnormally. So means, mataas ang kanyang level of, yung activity, ano siya dito, is active, more, siya. Tapos, irritable siya, no? Dito sa mania, karinang mataas, mainit ang ulo niya. So, at saka may tendency na masayang damdamin dito sa mania. Maaring magdulot ng psychosis, kapansanan sa paghuhusga o mapanganib na pag-uugali. Habang ang hypomania means here is a milder form that doesn't disrupt daily functioning as drastically. So hypomania means baba lang ang kanyang level, no? Hindi siya opposite sa elevated. So sa mania is elevated. So in sa hypomania, so sa baba lang kanya manic episode, no? Sa hypomania is mas banayad na anyo na hindi gaanong nakagagambala sa pang-araw-araw na gawain. Ito ang ibig sabihin ng hypomania. So kabaliktaran sa hypomania, sa mania. So sa mania is doon makikita mo ang isang pasyente na mainit ang ulo niya. Tapos naman siya, may time na masaya kanyang damdamin, no? Pangalawa is depression. So nandun yung depressive episode. So ito yung yung periods niya na intense sadness, loss of interest or pleasure, fatigue, difficulty concentrating, and thoughts of death or suicide. So ito yung nandito yung more on suicidal attempt. So dito yung makikita sa depressive episodes. Sa depressive episode, nandun kasi yung matinding kalungkutan, so kawalan ng interest o kasiyahan. So ayaw niya ng sumali sa ibang activities, sa ibang mga client, sa mga pasyente. Gusto lang niya na mag-isa. Tapos, yung nasa isip niya, ang lagi lang ang iniisip ay yung about sa kamatayan, kung paano siya mapakamatay. Ganon, yun dito sa depression. At ang pangatlo, nandito yung is mixed episode, nandun na yung lahat. Yung some people experience na both manic, hypomanic, and depressive. Nandun na yung tatlong episodes. So dito sa mixed episodes is ang ilang tao ay dito yun nga ang sinabi ko na nakakaranas ng parehong mga sintomas ng mania, hypomania at depression na sabay-sabay na sila tatlo. Dito makikita mo sa isang pasyente. Tapos yung pang-apat is cycling pattern. So itong episodes na to is last days, weeks, or months, and the frequency varies from person to person. Some may have long periods of stability between episodes. So ano bang sabihin nito? Ang ibig sabihin nito is ang mga yugto daw ay maaaring tumagal ng araw, linggo, o buwan. So hindi mo matansya kung kailan tumatagal ang episode na ito dito sa pang-apat. So at madalas ay naiiba sa bawat tao. Ang ilan ay maaaring magkaroon ng mahabang panahon ng katatagan sa pagitan ng mga yugto. So ito ang ibig sabihin. So ang binabanggit ko yung mania, hypomania, yugto ng depression, depressive episodes, and mixed episodes, cycling patterns. These are tinatawag na
mga pangunahing katangian, no? Tapos meron tayong mga uri ng bipolar. So types of bipolar. Una is bipolar 1. So dito makikita mo sa isang pasyente na depressive or hypomanic episode siya. So sa bipolar 1. Sa bipolar 1 is yun, kailangan na hindi bababa sa isang buong yugto ng manya na maaaring sundan ng mga yugto ng depresyon o hypomania. Sa bipolar 2 naman is kailangan na hindi bababa sa isang yugto ng hypomania at isang pangunahing yugto ng depresyon. Walang mga buong yugto ng mania. Ito ang ibig sabihin ng sa bipolar 2. Sa cyclothymic disorder, so ito yung pangmatagalang pagbabago ng damdamin na tumatagal ng hindi bababa sa 2 taon. 1 taon sa mga bata or adolescent na may mga panahon ng sintomas ng hypomania, depression, at hindi umaabot sa pamantayan para sa buong mga yugto. Ito yun ang ibig sabihin ng sa cyclothymic disorder. So, next is causes and treatment. So, what is the cause and what are the treatments for this kind of mental disorder? So, the bipolar. So, it said the exact cause is unknown. So, hindi alam pa ang eksaktong sanhi. Ngunit, malamang na kabilang dito ang kombinasyon ng genetika. So, dito na yung and then also the brain chemistry and environmental factors. So, dito is nandun daw yung kimika ng utak at mga salik sa kapaligiran. So, dito mo the reason, sanhi. Isa sa mga sanhi. So, tulad ng mga tagapapanatili ng damdamin, ito yung mga gamot, no, na kailangan sa isang pasyente na may bipolar disorder, lalo na sa taong may nakakaranas ng depression. So, kailangan natin yung bigyan ng antidepressant and then also antipsychotic drugs or psychotherapy tulad ng cognitive behavior therapy or interpersonal therapy. So, what is ano ba ang cognitive behavioral therapy? Ano mga example nito? Ito yung sa cognitive behavioral therapy is about talk therapy, no? Kailangan mo siyang kusapin kasi mostly dito is nag-ano siya ng suicidal attempt. So, focused on talk therapy and then connection between the thoughts, feelings, and behaviors and how changing negative or unhelpful patterns in one area can improve others. So, meron sa cognitive behavioral therapy, andito yung mga sessions. So, usually naglalas ng 6 to 20 sessions, no? Meron silang mga plan, activities, no? Dito sa cognitive behavioral therapy. And then, next, interpersonal, or dito na nga yung sa interpersonal therapy. Tapos, ang mga pagbabago sa pamumuhay, halimbawa, no? May regular na tulog, kailangan may regular ka na tulog, tapos ehersisyo, tapos how to manage or cope with your stress. Ito ang mahalagang papel din sa pamamahala ng sintomas. So, mahalagang tandaan na ang bipolar disorder ay isang kondisyong maaaring gamutin at sa tamang pangangalaga. Maraming tao na mayroon nito ang maaaring mamuhay ng malusog at kasiyasiya. So, paano ba malalaman natin na ang isang tao ay may bipolar disorder? So, dito, hindi natin hindi mayroong tiyak na pagsusuri para sa bipolar disorder. So, ang diagnosis ay ginagawa ng isang espesyalista sa kalusugang isip tulad ng psychiatrist o psychologist. So, sa pamagitan ng pagkikipag-usap tungkol sa iyong mga sintomas, kasaysayan ng damdamin at pang-araw-araw na buhay. So, doon sa pagsusuri, no? Sa isang pasyente na may bipolar disorder. At tapos pagsusuri sa kasaysayan ng kalusugan ng pamilya. So kung may genetics na ganun, na genetic na ganung kondisyon. Tapos pagsusuri sa physical na kalusugan para alisin ang ibang sakit na maaaring magdulot ng katulad na sintomas tulad ng problema sa thyroid. Tapos paggamit ng pamantayan mula sa Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders o tinatawag DSM-5 para tiyakin na ang mga sintomas ay maabot sa pamantayan para sa bipolar disorder. So, anong mga suporta ang available para sa mga bipolar disorder? Ang una is ang medical na suporta. So, ang mga psychiatrist na nagpapayo at nag-ayos ng gamot at mga psychologist na nagbibigay ng psychotherapy. So, ito yung mga kailanganin para maibigay, no, ang support sa isang pasyente na may support system
na kailangan sa isang bipolar disorder. Tapos mga grupo ng suporta. So, means ito yung mga pagtitipon ng mga taong may parehong kondisyon, physical o online na nagbahagi ng karanasan at payo. So, nandito din yung mga counseling, no? Group therapy. Suporta, also yung suporta ng pamilya at kaibigan. So, ito din ay isa nakakatulong sa pamahala ng mga sintomas at pagpapanatili ng katatagan sa isang taong may bipolar disorder. Tapos, mga servicios komunidad, yung mga ahensya na nagbibigay ng tulong sa panalapi o trabaho o tahanan para sa mga nahirapang makayanan ang pang-araw-araw na gawain. At last is yung mga tool sa pamahala ng sarili. Yung una is yung regular na pagtulog, ehersisyo, pamahala ng stress, at pagtatala ng mga pagbabago ng damdamin para maunawain ang sariling pattern. Yun. At ito na lang, hanggang dito na lang ang aking diskusyon. Maraming salamat sa pakikinig.